Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Muli po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, papasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo ngayong gabi upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa iyo. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po kayo mararating ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos sa isa pang pagkakataon na tayo ay muling mag-uusap-usap gaya nung kung natatandaan nyo yung sinasabi doon sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 16. Basahin natin, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, at akin silang panghihinayangan, na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kaniyang anak na naglilingkod sa kanya. Iyon, maliwanag po yun na mayroong nakaraang pangyayari sa mga anak ng Diyos. Yung mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan. Yung salitang nagsang-usapan, nagkaroon sila ng parang, kumbaga, caucus. Kumbaga, pagsangguni sa isa't isa. Ang sabi, pinakinggan sila ng Panginoon kasi may mga takot sila sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos. Pinakinggan sila ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumunita sa kanyang pangalan. Ito na nga po ang mga kasulatan na nagpapaalaala sa atin sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, na bandang huli nabuo na ito ang Biblia. Isang aklat yan ng alaala ng mga taong natatakot sa Diyos, gaya ng panahon ni Abraham, ni Noe. Aklat ng alaala yan na mga natatakot sa Diyos na nag-uusap-usap ukol sa Diyos nung una. Mula nag-umpisa po yan kay Abel, pagkatapos kay Seth, tapos kay Noe, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga Israelitang matutuwid. Tapos nasulat ang mga aklat ng alaala nila na para sa mga taong natatakot sa Panginoon. At ang sabi po sa 17, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Nagiging paraan pala ng Diyos yun para ang tao maging Kanya. Pagka nag-uusap-usap ukol sa Diyos at tutunghayan yung Kanyang aklat ng alaalang ipinasulat, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Tama yung sabi ni Pablo, ang mga kasulatan para magturo, para gawin ang tao ng Diyos na tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sa 3:16 hanggang 17, kapatid na Daniel. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tingnan ninyo, ang tao ng Diyos, kaya sinasabing tao ng Diyos,
tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Saan nanggaling? Mula sa banal na kasulatan, sabi ni Pablo. Lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sabi niya. At ang tao ng Diyos sa 17, upang maging sakdal, tinuro ang lubos. Yung kasulatan ng mapapakinabangan sa pagtuturo, yun ang instrumento para ang taong naturuan maging tao ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sa pamamagitan ng aklat ng alaala na isinulat, ay sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, sa araw na aking gawin. Mga tao ng Diyos, magiging isang parang kayamanan, akin silang panghihinayangan, gaya ng isang tao na nanghihinayang sa Kanya, na Kanyang anak na naglilingkod sa Kanya. Ang ating ginagawa, mga kapatid, sa pag-asa ko po sa salita ng Diyos, na yung makakatanggap ng mga salitang ating pinag-aaralan, na salita ng Diyos, ay maging talagang sa Diyos. Kasi ang pagiging sa Diyos, hindi po sinasabing sa salita lang, sa bibig. Meron po nagsasalita sa bibig, sila'y sa Diyos. Pero sa katotohanan, hindi sila sa Diyos. Ang pagiging sa Diyos, hindi lang sa bibig nakikita. Sa 1:16 ng Tito, Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. ano, nagpapanggap ang wika sila, nakikilala nila ang Diyos. Sa bibig, sa labi, pero ikinakaila nila ang Diyos sa kanilang gawa. Basahin natin yan sa 6 na wika. Nagasugid sila nga nakaila sila sa Dios. Apan sa ilang mga buhat, ginalimod siya nila. Sanglit mga makaluod sila, og mga dili masinulundon, og alang sa tanang maayong buhat, sila dunot og kasing-kasing. Bubulalagdang balure ing Diyos, dapot king dapat da payalyande, antining makasumami lapin at ela talapaminto, at mi pangamanwan laking balang dapat amayap. Ipaduyak-yak da nga ammo dati Dios, ngem gapu kadagiti araramid da, talikodan da, idinto a makarimon da, ken nasukir da. Ket naisiyasi da kadagiti amin nga araramid a naimbag. Sinda nagpapahayag na sinda tatao sa Diyos. Alagad sa saindang mga gibo, sinda nagpapainda sa iya. Huling makababaldi asin masumbikal, patinba kong maninigo sa gabos na marahay na gibo. Nagatuad sila nga nagakilala sila sa Dios, apang sa ilang mga buhat, ginapanghiwala nila siya. Sila mga kangilaran, di masinulundon, di takos sa bisan ano nga maayong buhat. Ayon, maliwanag, mayroong mga tao nagsasabing sa Diyos, pero hindi naman talaga sa Diyos. Nagpapakunwari lang, nagpapanggap lang, na nakikilala nila ang Diyos. Sa makatwid, ang Diyos nila hanggang bunganga lang, hanggang bibig. 15:8 ni Mateo. Ang payang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan po ang karamihan sa mga tao. Mga relihiyon, mga pastor, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi. Akala mo kung magsalita, talagang totoong sa Diyos eh. Datapot ang kanilang puso malayo sa akin. Kaya yung mga ganyang klase ng tao,
Kahit sumamba pa yan, hindi naman pinapakinggan ng Diyos yan eh. Ulitin natin 15:8, ituloy mo sa 9, kapatid na Daniel. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amo, sumamba man yan, hindi naman pinakikinggan ng Diyos eh. Di ba na pag-aralan po natin kahapon, pagka ang mga tunay na lingkod ng Diyos nagkakatipon, sinasamahan ni Kristo, ang Diyos ay nakikinig sa kanila. Bawat pagkakatipon, pinapatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Kaya po, napakaganda kung natutuhan ninyo yung ating pinag-aralan kahapon na para tayo talagang yumaman sa pananampalataya, sa kaalaman at sa lahat ng pananalita ng Diyos, mayroong pagkakatipong utos ang Diyos sa iglesia. Na doon po sa pagkakatipong yaon, nandun ang pag-aaralan, mag-aaralan ang magkakapatid. At yun po ating nagaganap ngayon, hindi physical kasi bawal nga ang malalaking pagtitipon ngayon, merong lockdown. Pero kung halimbawa, loloobin ng Diyos na mabalik sa dati, na walang panganib na magkahawa-hawa ang mga tao, ay maaari tayong uling bumalik doon sa forma ng pagkakatipon na nagkikita-kita ang magkakapatid sa kung saan lugar sila nagkakatipon. At yun po ay doon natin gagampanan yung nakasulat na binasa natin. Pagka nagkakatipon, may isang awit, may isang aral, may pahayag o revelation galing sa Biblia, may wika at may pagpapaliwanag ng wika. Ngayon, gagawin natin ang lahat ng bagay na ito sa ikatitibay. Tapos dun sa 40, gawin ninyo ang lahat ng bagay, may karapatan at may kaayusan. Kaya sa atin pong pagkakatipon, mayroon tayong ipinatutupad na kaayusan ng pagkakatipon. Hindi po tayo kagaya nung iba na sumisimba ang Katoliko, may nakatayo, may lalabas na maninigarilyo, meron naman nakaluhod, may naglalakad paluhod, may naglalakad hindi naman paluhod. Wala silang pagkakaisa sa lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa. Para rin yung mga Pentekostal, sa pagkakatipon, may nagdididipa, may nanginginig, may nangingisay, may nag-aarting parang mga hayop, nilalagyan pa ng tali, gaya ng pinakita ko sa inyo. May nag-i-speaking in tongues, sigawan ng sigawan, merong mga nagbubuwalan. Yung mga Pentekostal na yan, napakawawalang hiya ng pastor niyan. Meron pang isang pastor ng mga born again, yung ginagawa hindi raw siya dapat tumungtong sa lupa habang siya raw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi daw dapat tumungtong sa lupa. Ang ginawa, ang tuntungan niya yung likod ng mga miyembro. Nako, kung ako miyembro nito, nako, maniwala ka, papahiyain ko ito sa harap ng mga... Tingnan nyo ito, sa Tanzania, imagine this, tanyo, inaapakan yung miyembro niya. Pakibasa mo nga, kapatid na Daniel. Ito po, church members carry their pastor because his feet must not touch the floor during service. A pastor in Tanzania is making waves after it emerged that in his church, his feet must not touch the ground until after his sermon is over. Ayan, tingnan ninyo. Kawalang hiyaan yan. Aapakan mo yung mga miyembro mo habang nagsasalita ka.
malaking kademonyohan yan. Nasa Biblia yan. Na ganyanin mo ang miyembro. Pahirapan mo kung 2 oras ka nagdadaldal Nakatapa ka sa likod. Ito namang isang walang hiyang pastor na halatang halata ang kademonyohan ng yung kanyang paa inilagay doon sa harap ng babae, doon sa maselang bahagi ng babae. Siguro may problema yung babae. Abay hindi paa inilagay o tinan ninyo. Tinan ninyo yung kademonyohan na yan. Yata yung walang hiyang pastor na yun. Tingnan ninyong kawalang hiyaan yan. Saan mo mababasa sa Biblia, patungan mo ng paa yung ek-ek ng babae? Napakawalang hiyang pastor. Nare-realize sana ninyo, mga kababayan, mga kapatid, pagka hindi ang aral ng Diyos ang gagampanan, naaapi ang miyembro, ginagawang alila at alipin itong mga demonyong pastor na umaastang parang mahigit pa kay Kristo. Kasi si Kristo hindi ganun Si Kristo, ang isang pagkakataong siya'y hindi tumatapak sa lupa nung sumakay siya sa asno. Isang pagkakataon lang yun, sumakay siya sa asno. At yung mga tao, nilagyan ng kanilang mga damit at saka mga dahon yung lupa na kanyang dadaanan na nakasakay siya sa asno. Yun ang nakasulat sa Biblia. Pero para hindi siya tatapak sa lupa, tatapakan niya yung miyembro. Ang tindi ng kawalanghyan nitong mga pastor na ito. Ang totoo, kung ito lang yung taga rito sa Brazil, dadayuhin ko ito No? Haharapin ko ng diskusyon tong mga walanghiyang itong pastor na to sa Afrika Titindi ng kawalanghyan dyan sa Afrika. Ito pa ang isang pagkakatipo nila. Wala sa Biblia Merong healing. Meron silang sinasabing healing. Magka-cast out daw sila. Ka-cast out. Nagalit pa dun sa miyembro tinan ninyo ito. Kasi nag-ring yung telepono. Natigil yung kanyang cast out. Pakita natin kawalanghyan niyang mga pinaggagawa na yan sa mga pagkakatipo nila. Sige. Worship God will do that in spirit and in truth. Amen. So in the realm of the spirit, let me tell you, we possess every power to cast every demon out. Yes. Any demon, any power, any dominion that want to challenge the authority of God, what do? We cast them out in the name of Jesus. Amen. Hey, you bro. Are you one place? Yeah, man of God. Lift up your hands, let me pray for you. Now, Father, in the name of Jesus, I pray for your man servant. I pray that any demon that is tormenting his life, I cast them out now in the name of Jesus. I bind them and I lose your host. Lose your host now. You demon in my lose your host. Lose your host. Lose that now. Lose your host. Lose. Yeah, hello. I'm fine. I'm under anointing. I'm just under serious anointing. I will call you, please. I'm under anointing, please. I say I'm under anointing. Can't you understand? I will call you. Bye-bye. Pastor, continue. Continue for what? Pastor, continue. Continue for what? Pastor. Do not know how been in the ministry. Pastor, no, you Do not many demons that cast out in your life. that one. You do know how long this demon has been in? Catch your demon. Shia. Catch your demon. Nagalit doon sa miyembro dahil kasalukuyan ng pagpapalabas ng demonyo. May pumasok na demonyo sa cellphone. Nag-ring. Tinan yung kademonyohan niyang nangyayari sa relihiyon. Ang tao nagiging parang totaling stupido. Biktima nitong mga walanghiyang pastor na ito. Hindi po ganyan ang relihiyong pinakikita sa Biblia, mga kapatid. The religion of Christ, the religion that we may learn from Christ and the apostles, is a sensitive religion. A religion of decency
and sound mind. Walang impertinenting aral sa relihiyong ito. At kayong makakapagsabi niyan as we go along. Ngayong araw, ang atin pong pag-aaralan, mga kapatid, pagkatapos nating mapag-aralan yung pagkakatipon kung saan tataniman tayo ng aral, tuturuan tayo, mag-aaralan tayo sa isa't isa, ay pag-aaralan natin ang kalagayan ng mga tinataniman ng aral. Ang aral po kasi ng Diyos, itinatanim yan Santiago 1:21. Pakinggan nyo. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung salitang itinanim, ang makapangyarihang makakapagligtas ng kaluluwa. Basahin natin yan sa 6 na wika. Tungod ni ana, sa nasalikway ang tanang kahugawan ug ang nagaawas nga kadautan. Dawatan ninyo sa kaaghop ang pulo nga natanom kaninyo, nga mao ang makaluwas sa inyong mga kalag. King uli na niti ikawaniyo inganggang karinatan at ing lalapo dewakan. Tanggapan niyo king kamong lub ing amanong mitanam. Amayupayang magligtas karingke kong kaladwa. Gapuna, pagpanawan nyo ti amin a kinarugit, ken aglablabes a kinadakes. Awaten niyo as iemma ti sao ana imula. Isu aman nakabalin amang isalakan kadagiti karkararwa. Kaya pakahalia kan gabos na ramog, asin kan pagsupay nin karatan. Ako anindo sa kahuyuan ang tataramon na nakatanom, na makakaligtas kan sa indong mga kalag. Gani, isikway ang tanan nga kahigkoan, kag pag-awas sang kalautan, kag batuna nga may pagpaubos, ang pulong nga gintanom, nga makagagahom nga makaluwas ang inyong mga kalag. Ayon, ang pulo nga gintanom, ang salitang itinatanim. Ngayon, meron po akong ibabahaging talinghaga ng Panginoong Hesus sa inyo tungkol dyan sa pagtatanim ng salita ng Diyos. Po. Babasa tayo ng isang talinghaga. Inaanyayahan ko kayo, mga kapatid, makinig kayong mabuti sa ilalim ng salita ng Diyos, ating uriin ang ating pagkatao. Ayun na po ang umuri kung anong klaseng tao kayo. You can be more honest to yourselves than maybe anybody else in the human race. Maaari sa panahong ito, ang mas makakakilala sa inyo, bukod sa Diyos siyempre, kayo mismo. Hindi ko naman kayo pwedeng hatulan dahil di ko kayo kilala. At ang makakakilala sa inyo, kayo, hindi yung asawa nyo. Kasi meron tao, pati asawa niya, hindi siya kilala Meron siyang mga itinatago. Anak niya, hindi siya kilala. O magulang niya, hindi niya kilala. Kasi hindi naman nakahayag lahat sa magulang at sa anak. Hindi po nahahayag lahat sa tao Ang mas nakakakilala sa atin, ang Diyos. Basahin po natin ang unang Juan. Ang sabi ni Juan sa Kapitulo 3, versikulo 20. Pakinggan niyo po. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mas dakila pa siya. Kung kilala ka ng puso mo, ang Diyos mas dakila kaysa ating puso. Kasi alam niya ang lahat ng bagay sa ating puso. Siya ang nakakaalam talaga niyan. 17:9 hanggang 10 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya
ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ayon, ang Panginoon pala ang nakakatarok ng puso. No? Sinisiyasat ko ang wika, ang mga pag-iisip. Kaya alamin natin ang pakilala ng Diyos sa ating mga kalagayan. Malalaman niyo po kung kayo ba ay ano kayong klaseng tao sa pag-aaral natin ngayong gabi. Kayo na po ang hahatol sa inyong sarili at kung ano magagawa natin para tayo maging talagang tao ng Diyos, no? Na tinuturuan sa lahat ng gawang mabuti. Umpisahan natin ang talinghaga sa 13:3 ng Mateo, kapatid na Daniel. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. At ang may mga pakinig ay makinig. Ayan. Yan po ang talinghagang sinabi ng Panginoong Hesus. Yung manghahasik, yung farmer o kaya yung nagtatanim sa mas mababaw na Tagalog, yung nagtatanim, lumabas para magtanim, maghasik ng binhi. Sa paghahasik niya, merong mga binhi na hulog sa tabindaan. Alam nyo, pag tabindaan, madaling mayapakan o kaya madaling makuha. Dumating ang wika, ang mga ibon, kinain yung binhi. Nawala, hindi tumubo ang binhi. Kaya nga maghahasik ang layon mo, tumubo, mamunga at pakinabangan. Yun ang layon ng paghahasik ng binhi. Pero ito, naging failure kasi yung binhi nahulog sa tabi ng daan. Yung pangalawa, ang sabi naman, ang iba nangahulog sa mga batuhan kung saan maraming puro bato. Walang sapat na lupa. Palibasa, walang sapat na lupa. Nasa ibabaw lang ng bato. Ang nangyari, pagdaka sumibol, mabilis na. Alam nyo, pag hindi yung binhi, pag hindi nakalubog sa lupa, mabilis yun na sisibol Mabilis na tutubo. Pero hindi malalim ang lupa, kaya nung sumikat ang araw, nainitan, walang ugat. Kaya natuyo. Nasayang din yung binhi. Hindi rin napakinabangan. Yung iba naman na binhi, nahulog ang wika sa dawagan. Yung maraming mga damo-damo, mga dawag, may iba-ibang klase ng damo, may mga siit, no? Tawag sa Kapampangan, sapinit. Tawag din yata sa Bisaya, sapinit Yung mga dawag. Ngayon, nung tumubo yung binhi, mas malalaki pa yung dawag. Nainis yung binhi.
natalo siya nung mga damo, yung mga kung ano-anong mga hindi naman tinanim. Ayun, nadaig siya, nainis, namatay yung binhi. Hindi nagbunga. Ngayon, yung ibang binhi nahulog sa mabuting lupa. Mabuting lupa. Ang nangyari, nagbunga. Mabuting lupa kasi yung nahulugan eh. Ang daing bunga, yung ilan, tig-100, ang ilay tig-60, ang ilay tig-30. Ang tindi ng bunga, no? Merong 100 ng bunga. Pagka bawat isang puno magbubunga ng 100, meron ka lang palang 100 puno, times 100, gaano ba karami yun? Di marami yun. Hindi ako marunong masyadong magkwenta. Ngayon, ito ang 4 na klase ng lupa na kinahulugan ng binhi. Para maintindihan natin, dahil ito po'y talinghaga, aalamin natin ano yung binhi, ano yung lupa. No? Kailangan po nating malaman yan. Basahin muna natin sa 6 na wika itong talinghagang ito na sinabi ng Panginoong Hesus. Og siya nagsulti kanila og daghang mga butang pinaagi sa sambingay sa pag-ingon. Ani akaron, usa ka magpupugas miadto sa pagpugas. Og sa nagpugas siya, ang uban nga lugas nahulog sa daplin sa dalan, og nanugok ang mga langgam og ilang gituka. Ang uban nahulog sa kabatuan, diin walay daghang yuta, og gilayon miturok tungod kay wala sila'y kalawom sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw, nangalaw sila, ug tungod kay walay gamot, nangalaya. Ug ang uban, nahulog sa kasapinitan, ug mitubo ang mga sapinit, ug nagtabon, ug naglumos kanila. Apan ang uban, nahulog sa maayong yuta, ug nagapamunga. Ang uban, usa ka gatos, ang uban, kanuman, ug ang uban, katluan. Ang adunay mga igdulongog, magpatalinghog. At migsalitayang dakalabage king alimbawa karela, ngana, oyni, ing mananaman linwalya bang tanam. At pamananam na, ing aliwang bini menabu king lele na ning dalan, at dinatang lading ayop at penganda. At ingaliwa menabu king kabatuan, anong nuditak muing gabun, at tinubong malagwa uling malalaming gabun. At pangas lag ningaldo me panat, at antiningalang yamut me langi. At tingaliwa me nabu busal ding suksuk, at ding suksuk me ragulla at piputanda. At tingaliwa me nabu king gabun amayap, at me munga, ingaliwa tsa dinalan, ingaliwa tsa na mapulo, ingaliwa 30. Nung nino ing makibalugbog, makiramdamya. Ket kinasauna ida kadagiti adu abanbanag kadagiti pangarig akon kunana. Adtoy, ti agmulmula rimwar nga agmula. Ket idi ang nagmula dagiti daddu maabukel nagdisuda iti din nati dalan. Ket dagiti tumatayab imayda ket kinanda. Ket dagiti dadduma nagdisuda kadagiti kabatuan nga awan ti adu adagana. Ket timubuda na daras taawan ti nauneg adagana. Ngem idi nakatangkayagen ti init nalaylayda. Ket nagangoda taawan ti ramutda. Ket dagiti dadduma nagdisuda kadagiti kasisiitan ket dagiti sisiit dimmakkelda ket linepes da ida. Ket dagiti dadduma nagdisuda iti nasaya at adaga. Ket nang tedda tibunga. Dagiti dadduma sang sangagasut. Dagiti dadduma sagninem apulo. Ket dagiti dadduma saggatlupulo. Ti addala payag na apagdengeg dumngeg kuma. Asin siya nagtaram sa inda nin balakid na bagay sa mga halimbawa na ansabi,
Uya, ang para sa buwag nagluwa sa pagsabuwag. Asin sa pagsabuwag niya, ang ibang banhi nahulog sa gilid nin dalan. Asin nagdaratong ang mga gamgam, asin tinuro ka idto. Asin ang iba nahulog sa magapo, na daing dakul na daga. Asin nabuhay tulos, huli tabakong hararom ang daga. Asin kan pagsirang kan aldaw na tutong. Asin huli tadainin gamot, kaya naluyos. Asin ang iba nahulog sa matunok, asin ang mga tunok nagtaralubo, asin rinalamos ito. Pati ang iba nahulog sa marahay na daga, asin nagburunga. An iba manang gatos, an iba manganom na pulo, an iba manulong pulo. An igwanin mga talinga, maghinanyog. Pamulong siya sa ila, sing madamong butang sa mga paanggid. Nga nagasiling, ang manugsabog nagkadto sa pagsabog. Kagsang nagsabog siya, ang iban sang mga binhi nagtupa sa higad sang dalan. Kag nagdapo ang mga pispis, kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog, diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sa gilayon, nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madalom nga duta. Apang sang nagsilak ang adlaw, nalayong sila, kad bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iban, nagtupa sa mga tunok, kag nagtubo ang mga tunok, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban, isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katloan. Ang may mga idulungog sa pagpamati, magpamati siya. Ayun. Maliwanag yan mga kapatid, yung talinghaga ng Panginoong Hesus, yung nagtatanim, nahulog ang kanyang binhi sa iba-ibang lugar, 4 po. Yung isa, 10, agad nasira yung binhi dahil kinain ng mga ibon. Yung isa naman, ibang binhi napunta sa batuhan, como bato, tumubo agad, walang ugat. Matigas yung bato, di makaugat. Pagsikat ng araw, natuyo. Nasayang din yung binhi. Yung iba naman nahulog doon sa mga dawag, mga siit-siit, mga iba-ibang damo. Mas malalaki pa yung dawag kaysa doon sa binhi. Nainis yung binhi, hindi rin nagbunga. Yung iba nahulog sa mabuting lupa, palibasa mabuting lupa, nagbunga. Tig-100, yung iba ang bunga, tig-6 po, yung iba tig-30 po. Ito'y talinghaga. Kaya ang sabi ni Kristo sa 9, ang may mga pakinig ay makinig. Makinig tayo mga kapatid. May kinalaman ito sa atin. Ano ang kahulugan ng talinghaga? Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 8, versikulo 11. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ayan, ito pala yung paliwanag. Ito ang talinghaga. Ang binhi, yun ang salita ng Diyos. Yung salita pala ng Diyos, kapareho ng binhi na itinatanim sa lupa. Ito ngayon ang kahulugan. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Siyempre, ang nagtatanim ng salita, mangangaral yan. Gaya ng sabi ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 3. Basahin natin ang 3:6 ng unang Korinto. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ayan, ang sabi ni Pablo, mangangaral siya, ako ang nagtatanim, si Apolos ang nagdidilig, ang Diyos ang nagpapalago. Yung palang binhi na salita ng Diyos, lumalago pala yon sa tinataniman. Ngayon, anong kahulugan nung may nahulog sa tabindaan,
may nahulog sa batuhan, may nahulog sa dawagan, may nahulog sa mabuting lupa. Tuloy natin ang 8:12, kapatid na Daniel. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Yung palang salitang tabi ng daan, tao pala yun. Ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayon, dumarating yung diablo, yung palang ibon na sinabing tumuka dun sa binhi na salita, yung pala yung diablo. Pag nakinig ka ng salita, darating yung diablo. Aalisin ang salita sa kanilang puso upang wag silang magsisampalataya at mga ligtas. Kaya mga kapatid, sinasabi ko na agad sa inyo, makikilala nyo kung ano kayong klaseng tao, kung anong klaseng puso meron kayo. Ang puso nyo ba tabing daan? Huwag kayong papayag na ang diablo, pag nakinig kayo ng salita, aalisin sa inyo. Kasi maraming paraan ng diablo eh. Maaring pagbawalan ka ng magulang mo. Kakasangkapanin ng diablo yung magulang mo para wag kang magpatuloy ng pakikinig. O kaya yung asawa mo, kakasangkapanin ng diablo para sasabihin sa'yo, pag nakinig ka dyan, umanib ka dyan, hihiwalayan na kita. Mamili ka. Ako o yung tarantadong si Soriano, sabing gano'n. Maraming gano'n eh. Kinakasangkapan yung kamag-anak mo, kaibigan mo, asawa mo, magulang mo, o anak mo para maalis yung salita sa'yo. Huwag kang magpatuloy ng pakikinig. Yun yung mga puso ng mga tao na tabing daan. Madaling maalis ang salita. Tabing daan kasi, yung binhi nahulog sa tabing daan, madaling mayapakan, madaling makain ng ibon, madaling makuha, masira. Kasi tabing daan eh. Yung palang puso, isang klase pala yon ng puso yung tabing daan. Na pusong marupok, madaling sulsulan, madaling pigilan. Kaya ako sinasabi ito sa inyo, kung ganyan ang pakiramdam nyo sa sarili nyo, mga kapatid, hahanapin natin ng lunas para huwag maalis ng diablo ang salita ng Diyos sa inyo. Mahalaga po ito. This can only be an experience of a lifetime. Yung pakikinig ng tunay na salita ng Diyos, maaaring ito'y mangyari sa isang pagkakataon lang sa buhay. Hindi na po mauulit sa inyo ito. Pagbibigay ito sa inyo ng Diyos ng pagkakataon na makapakinig ng tunay na salita ng Diyos. Kayo nga ang saksi. Hindi nyo pa ito narinig kahit kanino eh. No? Wag niyong pabayaang masira ng diablo o ng ibon, tukain yung salita ng Diyos na pinagsisikapan natin ngayon sa loob ng 13 gabi na pagpuyatan. Mayroong dadating na mga kasangkapan ng diablo para alisin sa inyo ang salita ng Diyos. Sana mag-ingat kayo. Ituloy natin, kapatid na Daniel, naman ang 13. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahoy nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Kaya meron palang mga puso, batuhan naman. Iunikang sa batuhan, yung mga nakinig, pagkarinig, tinatanggap agad ang salita na may galak. Parang yung bato, hindi agad-agad tumutubo yung binhi kasi walang lupa. Agad-agad nakakatubo yung binhi. Tinatanggap agad ang salita na may galak. Pero kung batuhan yung lugar, walang ugat, hindi makatubo ang ugat dahil yung bato matigas, sa sandaling panahon,
sumampalataya agad. Pero pagdating ng mga tukso, nahiwalay na. Pagdating nung sikat nung araw, natuyo. Palibasa, walang ugat, walang masyadong lupa, puro batuhan yung nandun, hindi siya makakuha ng tubig. Nasa bato lang. Ang bato naman, di naman nag-iipon ng tubig ang bato. Walang ugat, natuyo. Nasira rin yung binhi. Naguguni-gunita ko. Naguguni-gunita ko. Umpisa po tayo nung unang araw. Ang nakikinig sa atin ay unang araw po 64,000 ang nakikinig. Hindi natin alam yung mga hindi nakaregister, yung nasa television, yung iba-ibang mga lugar, hindi natin alam. Pero yung nakaregister na nakikita natin dito sa internet ay 64,000 po sa unang araw. Aba, madaling-madaling nagtrabaho ang dyablo. Sumunod na araw, 57,000 na lang. Nabawasan ng 7,000 ang mga nakikinig. Nung ikatlong araw po, naging 56,000. Tapos nung ika-4 na araw, naging 55, nabawasan na naman uli na 1,000. Tapos nung ika-5 araw, naging 56,000. Tumaas, baka may bagong nakumbida ang mga kapatid. Tapos nung sumunod na araw, 56,000, na-maintain, nabawasan lang ng mahigit 100. Noong susunod na araw, naging 65,000 uli. Baka nakakumbida uli ang mga kapatid. Pero pagdating uli, nung susunod na araw, naging 52,000. Nung sumunod na araw, naging 51,800 na lang, 20. Sumunod na araw, 52,000 uli. Baka nakakumbida uli mga kapatid. Naging 52,498. Sumunod na araw po, naging 50,000, nabawasan ng 2,000. Pagkatapos, sumunod na araw po, naging 51,000. Baka nakumbida uli ng kapatid yung mga iba. Nung sumunod na araw naman, naging 49,000. At ngayon pong araw na ito, ang nakaregister ay 42,000 pa lang po. So sa umpisa natin na 67,000 sa umpisa. 57,000. Ngayon po 42,000. 57 minus 42. Humigit kumulang 13,000 na yata yung nakain ng ibon. Paunti ng paunti, mga kababayan. Makikita nyo talagang ang salita ng Diyos totoo. Pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, tatanimang ka ng Diyos ng salita. Gusto ng Diyos lumago yung salita. May mga hadlang. May hahadlang sa'yo. Kasi merong tabindaan, agad kakainin ng ibon, yung binhi, mawawala yung binhi, hindi tutubo. Meron naman batuhan, tumubo nga pero kung mo batuhan, walang ugat, pagsikat ng araw, ay natuyo. Ang kahulugan pala nun, agad siyang sumampalataya, agad siyang natuwa nung marinig yung salita, pero nang dumating ang tukso, humiwalay na siya. Kinalimutan niya na yung salita ng Diyos nang dumating ang tukso ng demonyo. No? Tukso ng babae, tukso ng alak, tukso ng droga, tukso ng bisyo, tukso ng kung ano-anong kasamaan sa mundo. Bagaman naniniwala sana siya, naihiwalay siya, hindi kasi nakatubo ng malalim ang ugat ng salita dahil batuhan ang kanyang puso. Matigas na puso ang ibig sabihin. Punta tayo ngayon sa susunod, kapatid na Daniel,
sa versikulo 14. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniini sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Yun pala namang nahulog sa dawagan, ito ang wika yung mga nakinig. Tao ito, may puso. Samantalang yumayaon, naanib pa sa iglesia, samantalang yumayaon ang kanilang lakad, nagpapatuloy ang buhay, iniinis sila ng pagsusumakit sa kayamanan, kalayawan. Yung palang dawag, yun pala yung mga pagsusumakit sa buhay. Mga kayamanan, gusto yumaman, nag-ambisyon, nag-abroad, pagdating sa abroad, nakalimutan na yung pamilya, ng babae na ron, ng lalaki na. Yun pala yung mga nakinig, pero ang kanilang puso, dawagan. Samantalang nagpapatuloy sila sa paglakad, yung salita ng Diyos na nasa puso nila, iniinis nung mga gusto nilang yumaman, gusto nilang magkalayawan, gusto nila malayaw sila, may mga bisyo, may alak, may mga night clubbing, may mga party. Iniinis yung salita, hindi na sila nagpatuloy, hindi sila nagbunga. Yan pala yung mga pusong dawagan. 4 lang naman yan eh. Pakiramdaman nyo sarili nyo, mga kapatid. Anong puso ka? Tabindaan, madaling kuhanin ng salita? O ikaw ba ay may pusong batuhan na madaling naniniwala pero pagdating ng tukso, humihiwalay din? Madali ring madala ng tukso? O ikaw ay may pusong dawagan na ang salita ng Diyos ay natatalo ng mga ambisyon, pagpapayaman, pagiging sikat? Marami na ako nakitang ganyan eh. May mga naanib sa atin, artista pa eh. Mga sikat pa. Pero hindi nagtatagal eh. Nawawala. Kasi may ambisyon, yumaman, maging sikat. Kaya ang sabi, hindi nagbubunga ng kasakdalan. Natatalo ng dawag yung kanilang puso. Meron nga mga naanib sa atin, mayayaman pa eh. Mga super millionaire pa. Pero sa pagpapatuloy, hindi sila nagpapatuloy kasi mas nadadaig yung kanilang puso nung ambisyon. May pagkakatipon, hindi dadalo. Iiwanan ng pagkakatipon kasi meron eka-eka akong deal sa Malaysia eh, kapatid. Malaking pera ito, sabi. Meron akong deal doon sa gano'n. Nawala na, hindi na dumalo, hindi nagbubunga ng kasakdalan. Ngayon, yung 15, kapatid na Daniel. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Yung palang mabuting lupa, yun pala yung pusong timtiman at mabuti. Pusong mahinhin, mabuting puso, mabuting lupa. Na pagkakadinig ng salita, iniingatan yung mga salita. Tinetreasure niya yun, hindi niya yun kinakalimutan, iginagalang niya yun. Sinusunod niya at nagbubungang may pagtitiis. Dumadami ang bunga sa kanya. 100, 60, 30 ang bunga. Nagbunga ng pagtitiis. Nagbunga ng mabubuting gawain. Nagbunga ng mabubuting paraan ng pamumuhay sa kanya ang salita ng Diyos. So sa 4 na puso po ng tao, yung 3 may possibility mapahamak. Pero wag kayong mag-alala, mayroon pong
paraan ang Diyos para wag kang mapahamak. Pero pagka hindi nyo alam yung paraan, sa 4 na taong nakinig, ang possibility, 3 mapapahamak. Para maintindihan sa 6 na wika, basahin natin uli ang 8:11. Patuloy-tuloy, kapatid na mga tagabasa. Karon, ang sambingay mao kini. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ug ang mga sadaplin sa dalan mao ang mga nagapatalinghog. Unya miabot ang yawa ug nagakuha sa pulong gikan sa ilang kasing-kasing aron sila dili man nagtuo ug dili mga luwas. Ug ang Kasi mga sa ibabaw sa bato. Kasi tabindaan, ang yawa, parang yun ang langgam, gamgam, dumating, kinain yung salita, hindi natuloy. Tuloy mo, kapatid na Jerry. Og ang mga sa ibabaw sa bato, maukadto sila nga sa nakapatalinghog, midawat nga malipayon sa pulong, og kini sila walay gamot, nga sa diyutayng panahon ming tuo, og sa panahon sa pagsulay, nang hisalaag sila. Og ang nahulog sa taliwala sa kasapinitan, maukadto sila nga nanagpakadungog, og sa diha nga nagapadayon sila sa ilang panaw, gilumsan sila sa mga kaguol, og sa mga bahandi, og sa mga kalipayan ni ining kinabuhi, og wala maghatag og bunga sa kahingpitan. Ug ang sa maayong yuta, maukadto sila nga may kasing-kasing maligdong ug maayo, nga sa pagpakadungog sa pulong nagtipig niini og nagdalag bunga uban ang pailob. Ngeniyapin iti ingalimbawa, ing bini yaing amano na ning Diyos. At ding may baldug king kekaba na ning lele dalan, ila ding may kiramdam, kay bat datang ya ing diablo, at kwana na king pusura ing amano, balang maniwala at miligtas. At ding king babo batu, ilapin ding nung dimdamda, matulalang tatanggapan daing amano, at deti alalang yamut, at deti king ditak apanaon maniwalala, at king panaunan ning tukso kakawanila. At ting may baldug king suksok, deti ilang may kiramdam, at kabang isusunduring lakad da, pupuputa na ning kalingapan at pibandyan at kalayawan king biye iti, at ela malaw sa bunga. At ingking mayap agabun, detinan ilading king pusurang tapat at mayap, pamanamdam da king amano, sisimpanda at mamungala king kapibabatan. Ito'y nga rod ti pangarig, ti bini, iso ti sao ti Diyos. Ket dagiti nagdiso iti asideg ti dalan, isuda dagiti nagdengeg, iti kalpasan na umay ti sairo, ket ikaten na ti sao iti puso da. Tapno di dapat yun, ket di da maisalakan. Ket dagiti agdiso iti bato, isuda dagiti idinto ang nagdengeg da, awaten da ti sao asiraragsak, ket dagitoy awan ti ramot da, ket mamati da iti apagbiit, ket iti aldaw ti pannakasulisog sumina da. Ket dagiti nagdiso kadagiti kakalunayan, isu dagiti nagdengeg, ket idinto a mapanda iti dalanda, malpes da kadagiti agagawa ken gamgameng ken ragragsak, ti daytoy abiyag ket di da agbunga ti maluom. Ket dagiti nagdiso iti nasayaat adaga, isu dagitoy dagiti tao nga iti nasayaat ken nalintiga puso. Dinengeg da ti sao ket salimet metanda ket agbunga da asiaanos. Ngunyan an halimbawa iyo ini, an banhi iyo an tataramon nin Dios. Asin itong mga sagilid nin dalan, iyo an mga nagdangog, dangan minadatong an diablo, asin kinukuan tataramon sa saindang puso, tanganing da isinda magturubod, asin da magkariligtas.
Asin itong mga sagapo, iyo itong pakadangog, minaako kan tataramon sa kaugmahan. Asinan mga ini kulang nin gamot, na sa halipot na panahon minatubod. Asin kon pinagsusugutan, minasuhay. Asin itong nahulog sa matunok, an mga ini iyo itong nagdangog. Asin sa saindang paglakaw, nagkakaralamos kan mga kahaditan, asin kayamanan, patin kaalinganin buhay. Asin da iminataonin marahay na bunga. Asin, itong sa marahay na daga, inisinda na sa matanos asin marahay na puso. Pakadangog kan tataramon, minaingat ka iyan, asin minatao nin bunga sa pagtagal. Karon, amo ini ang paanggid. Ang binhi, amo ang pulong sang Dios. Ang mga yadto sa higad sang dalanon, amo ang mga nakabati. Niyan nagaabot ang yawa, kag nagakuha sang pulong sa ila tagipusoon, agod nga hindi sila magtuo kag maluwas. Kag ang mga yadto sa batuhan, amo sila, nga sang nakabati, nagabaton nga may kalipay sang pulong. Apang ini, walay gamot, nga nagatuo siya dyutay nga tion lamang, kag sa tion sang pagsulay, nagabulag. Kag ang nagtupa sa tunga sang mga tunok, ini amo ang nakabati, apang sa nagapadayon sila sa ila dalanon, ginalumsan sila sang mga pagpalibog, kag mga manggad, kag mga kalipayan sang kabuhi, kag walay ila bunga nga nagagulang. Kag ang sa maayong duta, ini amo sila, nga sang nakabati sang pulong, sa tagipusoon nga maminatudon, kag maayo, naghupot sini sing maligon, kag nagapamunga sing mapinadayunon. Ayan. Nakita niyo mga kapatid ang apat na klase ng puso ng tao sa mundo. Ang naaalaala ko, ang alalahanin ko, nagpapatuloy tayong makinig ng salita ng Diyos. Baka masayang dun sa tatlo. Masasayang ang salita. Ang binhi hindi tutubo. Tumubo man, hindi magbubunga kasi hindi maganda yung tatlong klase ng puso. Merong tabing daan, merong batuhan, merong dawagan. Pero meron tayong pag-asa, mga kapatid. Kaya ko po ito itinuturo sa inyo sa tulong ng Diyos. Maintindihan ninyo, gusto ng Diyos, lahat tayo maligtas. Kahit ano ka pang klase ng puso, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Unang Timoteo 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos yun maligtas tayong lahat Pero dahil ang puso natin maiba-iba, maaaring hindi maligtas yung iba. Pero may paraan ng Diyos para tayo maligtas. Alam nyo yon kung ano. Babasahan ko po kayo ng salita ng Diyos. Sa 36:26 ng Ezekiel, ganito po ang sabi ng Diyos. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. May pag-asa naman pala sa kalooban ng Diyos Pwede naman palang baguhin ng Diyos ang ating puso Kung yung puso mo na yan ang ikapapahamak mo, pwedeng baguhin yan. Ang katunayan, natuklasan ng tao yung science of heart transplant
Pag yung puso mo ayaw nang magtrabaho, may sakit na, di ba natatandaan nyo, nauso na ngayon yung heart transplant. Gusto kong pabasa ito sa kapatid na Daniel. Itong nakasulat sa Guinness World Record, longest surviving heart transplant patient. Tingnan niyo ito, literally, physically, scientifically, napapalitan pala ang puso. Ito po ang nakasulat. Si John McCafferty, UK, 28 July 1942, who has lived 31 years and 5 days since his transplant on 20 October 1982 in Harefield, Middlesex, UK, as verified on 25 October 2013. Ted Nowakowski, USA, 23 November 1948, who has lived for 34 years since his transplant on 25 April 1983. The record was verified on 25 April 2017. Ano? 2 taong nabuhay ng mahigit sa 30 taon pagkatapos na mapalitan ang puso. Kung yan posible, literal, material, lalong posible sa Diyos na gumawa ng langit at lupa na palitan ang ating puso. Natural ang ating puso, kaya papalitan, may diferensya na pasama na ni Satanas. Ang ating puso, naihilig na tayo sa bisyo, sa kalayawan, naihilig na tayo sa mga bagay na makamundo lang, wala tayong hilig sa Diyos. Pag-aralan nyo sa iba-ibang iglesia, ganyan eh. Wala naman bawal eh. Libre lahat. Hindi naman bawal dyan ng mga kalayawan at mga bisyo sa iglesia ni Manalo eh. Lalo naman sa Katoliko. No? Ganon din sa Saksi ni Jehovah. Pare-pareho karamihang mga relihiyon ngayon. Libre lang naman lahat ang bisyo eh. Kaya ang puso nila napasama na ng bisyo, ng kalayawan, ng ambisyon, ng pagsasakit ng kayamanan, lahat ng bagay na makalupa. Doon nahilig ang kanilang puso. Pero may pangako ang Diyos, sabi ng Diyos, basahin natin sa 6 na wika. Uli. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, og palakton ko kamo sa akong kabalauran, og kamo magabantay sa akong mga tulumanon, og magatuman kanila. Ako dinanda kayo namang metong abayong puso, at ibilike ing metong ay espiritong bayo king lubyo, at ilako ke ing pusong batu manibat king kekong laman, at dinanda kayong metong a pusong laman. At ibilike ing kakong espiritu king lubyo, at palakaranda kayo karing kanakong tuntunan, at ingatan nyo la ding kanakong kautusan at daptan nyo la. Ikang kay tumet ti may sa abaro a puso, ket may sa abaro nga espiritu, isaad kunto iti unegyo, ket ikatekto ti bimmato a puso iti lasagyo, ket ikang kayto iti may sa a puso alasag, ket isaad kunto ti espiritok iti unegyo, ket papagnaan kayto kadagiti linlinteg ko, ket tungpalin nyo yun to dagiti bilbilin ko, ken aramidin nyo ida. Asin tatawan ko kamo nin bagong puso, asin bubugtakan ko nin bagong espiritu diyan sa laog nindo. Asin hahaliun ko sa saindong laman an pusong gapo, asin tatawan ko kamo nin pusong laman. Asin ibubugtak ko diyan sa laog nindo an sakuyang espiritu, asin gigibuhon kong maglakaw kamo sa sakuyang mga tugon. Asin pag-utubo nindo an sakuyang mga katanosan, asin ibugtak nindo iyan sa gibo. Hatagan ko kamo sing bag-ong tagipusoon. Kag ibutang ko
ang espiritu nga bag-o sa sulod ninyo. Kag kuhaon ko ang tagipusoon nga bato-batuhon gikan sa inyo unod, kag hatagan ko kamo sing tagipusoon nga unod. Kag ibutang ko sa sulod ninyo ang akon espiritu, kag palakton ko kamo sa akon mga palatukuran, kag magabantay kamo sang akon mga pagsulundan, kag magahimo sa ila. Ayan, may pangako ang Diyos eh. Kung gusto mo, kung gusto ng sino man, makapangyarihan ng Diyos na magkaroon ng renovation sa ating pagkatao. Para bang pagpapalit, para bang sa bahay, merong nasisira ng lugar, pwedeng i-renovate, pwedeng gawin. Ang ating puso, kung nasira na ng diablo, nasira na ng kalayawan, kung ano-anong mga bisyo, pwedeng palitan po ng Diyos yan. Kailan at papaano? Basahin natin ang 3:5 ng Tito. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayun, meron palang pagbabago na ipinapangako ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Anong mangyayari para maganap ito? Sabi ni Pablo, sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Meron palang sinasabi sa Biblia, paghuhugas at muling kapanganakan. Ano po yung paghuhugas na yon? Na muling kapanganakan para mabago ang ating pagkatao, lalo na ang ating puso. Basahin natin ang 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Yung po palang paghuhugas na siya ring kapanganakan, yun po pala yung bautismo. Sabi sa Biblia. Sabi ng Diyos kay Pablo nung siya ay Hudyong mang-uusig ng iglesia, bakit ka tumitigil? No? Bakit ka nagpapatumpik-tumpik? Sabi ng Diyos kay Pablo. Ang sabi sa English doon, why tarriest thou? Ba't nagpapatumpik-tumpik ka? Bakit hindi ka agad umaksyon? Sabi ng Diyos. Why tarriest thou? Ang sabi sa Bisaya, ewan ko kung tama ang pagka-translate, nganong magalangan ka sa Kapampangan, sabi doon ay, bakit maninaya ka pa? Ba't nakahinto ka? Ba't nag-aantay ka pa? Bakit pinapatagal mo pa? No? Magtindig ka. Ikaw ay magbautismo. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Para tayo mabago ng Diyos, kailangan nating mahugasan. At ang paghuhugas po ay sa bautismo. Pagkatapos ng bautismo, magbabago ang ating pagkatao, lalo na ang ating puso. Pakinggan nyo sa 6:4 ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, maliwanag ano? Na yung nabautismuhan, makakalakad na sa panibagong buhay. Bakit? Magbabago na ang puso mo eh. Papalitan ng Diyos yung pusong bato,
pusong tabing daan, pusong dawagan, papalitan ng Diyos ng isang pusong laman, pusong malambot, na po pwedeng mag-ugat ang salita ng Diyos. No? Sana naiintindihan nyo itong parting ito, mga kapatid. Hindi tayo itinatakwil ng Diyos dahil sumama na ang ating puso. Pinasama na ng mga tukso, mga kalayawan, mga bisyo, mga sari-saring ambisyon. Sumama na ating puso. Naging pusong dawagan, naging pusong batuhan, tumigas na, naging pusong tabing daan, madali nang madala ng mga tukso, kung ano-ano. Pero sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng panibagong puso. At itong pagpapanibagong ito, nagaganap ito sa paghuhugas, sa muling kapanganakan ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po, kasangkapan ng Diyos yan, para mag-renovate, magbago ng ating pagkatao. Ang Espiritu Santo po, napakadali sa Kanya na baguhin ang ating pagkatao eh. Alam niyo kung bakit? Ang Espiritu Santo rin ang naglagay ng pagbabago sa lupa eh. Basahin natin ang 104:30 ng awit. Pakinggan niyo. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayon. Yung balat ng lupa, kasi nung umpisang likhain ng Diyos ang lupa, wala pang anyo ang lupa eh. 1:2 ng Henesis, kapatid na Daniel. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Nung umpisang nililikha ng Diyos ang langit at lupa, nung umpisa ang lupa, walang anyo, walang laman, puro tubig lang. Ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Sa makatwid, ang planeta natin parang isang planeta na parang globe of waters. Para ngayon, yung Saturn. Yung Saturn po, isang planeta yan, puro gas, walang lupa dyan eh. Makikita mo retrato ng Saturn bilog. Meron pa siyang rings eh. Pero it is a planet of gas. No? Saturn is a gas giant. Yan pong nakikita niyong bilog na yan, mga gas lang yan. Wala pong lupa dyan. Kaya pagka tumapa ka dyan, lulubog ka sa ilalim. Puro gas, patay ka. Ganyan ang Saturn. Pakibasa mo na nga ito, kapatid na Daniel, para meron tayong trivia. Ito po, Saturn is not solid like Earth, but is instead a giant gas planet. It is made up of 94% hydrogen, 6% helium, and small amounts of methane and ammonia. Hydrogen and helium are what most stars are made of. Can you stand on Saturn? The density and temperature changes the deeper into the planet you go. But Saturn can't be said to have a solid surface. If you tried to walk on the surface of Saturn, you would fall into the planet, suffering higher temperatures and pressures until you are crushed inside the planet. Kaya po, ang Saturn hanggang ngayon po ay isang planeta na binubuo ng puro gas. Nung umpisa ang mundo, isang planeta na parang puro tubig. Ang lupa walang anyo, walang laman. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yun po ang nakasulat. Ngayon, ang Espiritu Santo sinugo ng Diyos para baguhin ang anyo ng lupa. Sabi doon sa 104, iyong sinusugo ang iyong espiritu at sila'y nangalala lang. Yung binabago ang balat ng lupa. Kaya sa lupa nagkaroon ng mountains, valleys, kuweba, nagkaroon ng mga ilog,
nagkaroon ng mga waterfalls, nagkaroon po ang mundo ng mga bundok, nagkaroon ng mga hills, tapos nagkaroon ng ocean. Yan pong lahat na yan, ang gumawa ay ang Espiritu Santo ng Diyos. Kung ang napakalaking mundo na bago ng Espiritu Santo ang anyo, yun kayang puso natin, maliit lang naman tayo. Hindi kaya kayang baguhin yon? Mababago yan ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nag-o-offer po ang aral ng Diyos na binabasa ko sa inyo ng isang pagbabago sa ating buhay. Kaya lang, kailangan nating pasakop sa sinasabi ng Biblia na bautismo. Sabi ni Pablo, ulitin ko, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Hindi natin kayang gawin ito sa ating sarili. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Basahin natin to sa 6 na wika. Dili gikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya, pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao o sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Eking dapat amerapat king katuliran, adepatantang sarili. Dapot agpangkingkeyang pakalulu iya kinabos na katamo. King pamamilatana ning pamanwas, ning pangabait pasibayo, at ning pamipabayo na ning Espiritu Santo. Saan agapo kadagiti aramid ti kinalintag nga inaramid tayo, no diket kas iti mayannugot, iti asina insalakan na tayo. Gapo iti pagguguran ti panagbalbaliw apan nakayanak, ken ti panagpabaro ti Espiritu Santo. Ilinigtas niya kita bakong huli sa mga gibo sa katanosan na satong ginibo, kundi siring sa iyang pagkaherak, huli kan paghugas nin pagkamundag liwat, asin kan pagbag-o nin Espiritu Santo. Ginluwas niya kita, hindi bangod sa mga buhat nga ato nahimo sa pagkamatarong, kundi sa gahom sang iya kaluoy, paagi sa panghugas sang bag-ong pagkatawo, kag pagbag-o sa Espiritu Santo. Ayon, ang pagbabago ng Espiritu Santo nag-uumpisa dun sa paghuhugas sa bautismo at sa muling kapanganakan. Yun po kasing bautismo, larawan yun ng pagkapanganak na muli. Yun yung sinabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Malibang ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. At nung magtanong si Nicodemo kung ano kahulugan nun, ang sagot ni Kristo, malibang ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po, yung paghuhugas, yun po yung bautismo. Mag-uumpisa sa bautismo, huhugasan ng kasalanan natin, lalabas yung mga espiritong masasama sa ating mga puso, mag-uumpisa ron ang pagbabago. Doon tayo magiging tunay na Kristiyano. 2 Korinto 5:7. Pakinggan nyo. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ayon, kung ang sino man ay na kay Kristo, bago na siyang nilalang, a new creature. Ang dating bagay lumipas na, yung mga kung ano-anong masasama, yung masamang puso, bato, dawagan at tabindaan, lumipas na yon. Narito sila'y pawang naging mga bago. Yan po ang offer ng salita ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Kung kayo'y magpapatuloy at hanggang sa dumating ang araw na magbabautismo tayo, magaganap sa atin
yung milagro ng salita ng Diyos. Babaguhin ang ating puso, babaguhin ang ating kaisipan, babaguhin ang ating pananaw sa buhay, babaguhin ang ating mga paraan ng pamumuhay para tayo maging dapat sa Diyos. At yan, naranasan na po ng mga libu-libong mga tao na nakinig ng aral ng Diyos at naging kaanib sa iglesia ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang buhay, mga dating drug addict, mga dating mga kriminal, mga dating walang kapayapaan sa buhay, mga dating barumbadong anak, mga asawang taksil sa asawa. Napakahaba ng panahon pong nakita ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang pagbabagong nagagawa ng Espiritu Santo sa puso, sa isip at sa pagkatao ng isang tao. Ito mismo ang iniaalok ko sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito. Kung payag kayong magpatuloy tayo ng pag-aaral ng doktrina ni Kristo, sana mula ngayon huwag kayong papipigil. Huwag niyong payagan ang demonyo, tukain yung salita ng Diyos sa puso nating tabing daan o kaya yung ating pusong batuhan na matigas. Huwag niyong payagan yun, mapapalambot ng salita ng Diyos yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Aantayin lang natin yung araw ng bautismo, yung tunay na bautismong itinuturo sa Biblia. Samantala, kapatid na Daniel, bigyan natin ng panahon yung mga, baka mayroong tanong at mayroong mga messages sa ating social media account para wag tayong maubusan ng oras. Ito po ang mga reactions mula sa ating ang dating daan at The Old Path social media account. Si Marben Busano, mula umpisa ng doktrina ng ADD ay marami na po akong natutunan. Day 1, Day 12, mapapawaw at mapapakilig ka po sa sobrang sarap ng aral. Mas masarap pa sa pagkaing makasangdibutan. Kaya salamat po sa Diyos. Alfie Mendoza, salamat po at pakinig ako kay Brother Eli Soriano at nabago ang pananaw ko sa buhay. Isa po akong sakristan sa Catholic, pero nang mapakinggan ko si Brother Eli, hindi na ako nagsimba sa Catholic Church. Edmond Lazar, sa tuwing nakikinig ako sa MCGI Live Mass Indoctrination, nawawala ang burden at mga stress sa buhay. Parang nagbibigay ng malaking pag-asa sa hamon ng buhay, sa dami ng hirap, alam mong may pag-asa. Diamond Hawk, sana maanib na po ako kung loloobin ng Diyos. Isa po akong Katoliko pero dito ko nakita ang tamang aral ng relihiyon. Mags Dunks, salamat po sa Diyos dahil sa MCGI natuto akong magtiis, magpatawad at manahimik sa kabila ng mga pighati na ginagawa sa akin ng ibang tao. Domino Rocks, salamat sa Diyos sa muling pagkakataon na matunghayan mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng programa ninyo. Loobin sana ng Diyos na matapos ko indoctrination. Katoliko po ako, pero seremonya na paulit-ulit lang po ang sa amin. Si Christopher Candelaria, habang tumatagal po ako sa pakikinig, Brother Eli, parang gusto ko lagi makikinig sa iyo. Renny Boy Calusin, salamat sa Diyos. Wala na po kami masabi kung aral din lang po ang pag-uusapan. Kumpleto rekado na po, pati mga anak ko. Lahat interesado ng makinig at magpabautismo. Armelina Agron Garanya, maraming salamat sa Diyos. Ika-13 araw o ika-13 days na akong nakikinig sa doktrina at ako'y panatag kahit na may positive case ng COVID sa kalapit naming bayan. Panatag ang loob ko sa mga aral mula sa Biblia. Loob binawa na ako'y maanib sa Iglesia ng Diyos. Salamat at may mga ngaral na masusing nagpapaliwanag. Maraming salamat sa Diyos. Lily Ramos, excited ako every evening at 7 p.m. kasi may bago na naman akong malalaman tungkol sa aral ng Biblia. Maganda ang mga awit, very solemn. Ikaj de Quiros, maraming salamat po sa Diyos, Brother Eli. Ako po ay Katoliko at nagsusuri po ako na naniniwala po ako sa mga itinuturo ninyo kasi po may batayan po kayo sa Biblia. Mula day 1 hanggang day 13 po, awa tulong ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Alan Rocha, salamat po muli sa Diyos, visitor from Dubai. 13 days ko na po naway loobin ng Diyos na makumpleto ko po itong mass indoctrination para ako ay maanib na sa MCGI.
Salamat po sa lahat ng kapatid na bumubuo nitong programang ito. Jobal A. Balmonte, salamat sa Diyos. Ito ang pinakamagandang nangyari sa akin ngayong lockdown. Ang makilala ang mga aral sa Biblia sa pamamagitan ng ADD na inisnab ko lang dati sa UNTV. Salamat sa napakaliwanag na paliwanag ni Brother Eli. To God be the glory. Maria Consuelo Viray, salamat po sa Diyos. Isang gabi na naman po ng nakapananabik na pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. 13th day na po ng mass indoctrination. Loobin po sanang matapos ko ang lahat ng pag-aaral ng pure doctrine of Jesus Christ. Salamat sa Diyos. Reed Due, I am watching from Zwedru, Liberia, West Africa. Another wonderful day of listening to the doctrine of Jesus Christ through Brother Eli and Brother Daniel preaching. To God be the glory forever and ever. Amen. Jason Emulaga Barangco Cordon. Ang sarap manood ng doktrina kapag alam mo maganda ang paksa gabi-gabi. Tunay na talaga ang aral na ito na di nagagawa ng bulaan. Salamat po sa Diyos. Joseph Trinidad, magandang gabi po. Katoliko po ako. Day 13 ko na po sa pakikinig. Marami na akong natutunan ngayon tungkol sa salita ng Diyos. Misis ko po, kaanib ninyo po. May pagkakataon na nagtatalo kami sa mga gawa namin na magkaiba. Pero ngayon nalaman ko na may pagkakataon na siya pala ang tama dahil yan sa tinuturo ni Brother Eli na ayon sa nakasulat sa Biblia. Salamat po sa Diyos. Kahit hindi ko araw-araw nakakasama mga anak ko, andyan ang KNC para pag-aralan ang salita ng Diyos. Melchor Paglinawan, I am born again. Grabe sa ang dating daan. Salamat sa Diyos na nagkaroon pa ako ng pagkakataon na makapakinig sa tunay na doktrina. Nakilala ko ang tunay na Diyos sa Biblia. Let's always be biblical. More power. To God be the glory. Imelda Peraga Portillo, pakinggan ninyo lang at ibang-iba ang mga aral ni Brother Eli. Napakalinaw at lalo akong naliliwanagan. Salamat kay Ama sa buhay na ito. Binigyan tayo ng sugo na maliwanagan natin ang aral ni Kristo. Sana habaan pa ni Ama ang buhay ni Brother Eli para magturo pa sa maraming tao na nakapagpabaya sa paghahanap sa kagustuhan ng Diyos. Napapaiyak pag nananalangin na. Salamat sa lockdown, natagpuan ko ang programa ng Dating Daan. Eric Nonsol, tingin ko pusong dawagan ako pero sisikapin kong maging pusong mabuting lupa sa awat tulong. Wayne John Abueg, salamat po sa Diyos. Loobin nawa at kaawaan nawa ako ng Diyos na matanim ako sa mabuting lupa. Ngayon ko lang naunawaan at narinig ang mga talinghaga galing sa ating Panginoon. Helar Alfante, salamat sa Diyos at nakakapakinig ako ng mabuting balita. Maganda po ang mga paliwanag. Wala nang hahanapin pa. Kahit hindi po ako nakakonect sa inyo screen, pero araw-araw po akong nanonood sa inyo. Salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Andito po pala ako sa Germany. Edith Kiambao, loobin ng Diyos, di na ako matalo ni Taning. 72 na ako. Sana mabautismuhan ako. Matagal na ako nakikinig ng salita ng Diyos. Loobin ng Diyos na pang 13 na ako nakikinig sa mass indoctrination. Nawala na ang anxiety ko. Di na ako nag-sleeping pills. Salamat sa Diyos. Reynaldo Reyes, iba talaga sa ang dating daan. Malalim at malalim ang diwa na ukol sa Biblia ang mga ipinaliliwanag ni Brother Eli. Marami na rin akong napasukang sekta ng pananampalataya. Pero iba ito. Lahat ng gutom ko sa espiritu ay binusog niya at pinuna ng mga bagay na hindi ko nauunawaan. Kasi sa amin, sa espiritista, ang tinawag ng banal na espiritu ay yung lumalangkap sa medium. Pero nang makapakinig ako kay Brother Eli, nalaman ko na mali pala yun. Kaya ngayon umalis na ako sa espiritista at nakikinig na lang ako sa ang dating daan. Ilan lamang po, kapatid na Eli, sa mga reactions sa atin pong social media. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, sa inyong pagpapagod na mag-type. Loobin nawa ng Diyos, kasiyahan kayong lahat ng banal na espiritu.